yung low pressure area na nagbula kay Bagyong Ada ay nananatiling nasa layong 1,000 kilometers east north ng northeastern Mindanao. Ito ay unlikely. Ibig sabihin ay hindi na natin nakikita na ito ay muling magiging isang bagyo at hindi rin po ito nakakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin ito makakaapekto katulad ng isa pang low pressure area na minomonitor natin sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,960 kilometers east ng Eastern Visayas. Hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility although northwestward yung kanyang direction at hindi rin natin nakikita na ito ay based sa ating analysis na ito ay isang magiging ganap na bagyo. Ang nakakaapekto po sa atin sa kasalukuyan ay yung northeast monsoon or hanging amihan na nagdadala ng malamig na temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil nga po dito sa hanging amihan ay umabot ng 11 degrees Celsius yung minimum temperature natin na na-record sa Baguio Station. At ganoon din naman 20 degrees Celsius dito sa station natin sa Metro Manila sa Science Garden, Quezon City. Bukod sa malamig na temperatura na dala ng hanging amihan ay meron din po itong associated na mga clouds na nagko-contribute para magkaroon tayo ng relatively mas mataas na tsansa ng mga pag-ambon. Dito yan sa probinsya ng Apayao, sa buong Cagayan Valley Region, kasama yung probinsya ng Aurora, Quezon, Occidental Mindoro, at ganoon din sa ilang bahagi ng Northeastern Mindanao, yung Caraga Region, kasama yung Misamis Oriental. At bukod dun sa binanggit natin na may posibilidad ng at least 10 millimeters na pag-ulan for the next 24 hours, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit, ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Although, posible pa rin naman yung mga localized thunderstorm or yung mga panandaliang pag-ulan sa ilang lugar lamang o localized na mga area lamang. Halimbawa, sa Metro Manila, ilang lugar lang sa Metro Manila yung posibleng makaranas ng mga pag-ulan.